Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga kababayan, Attorney Harry Roque kinalabutan na kay Lisa Marcos at BBM. Nako. Patungkol po riyan mga kababayan ang ating aalamin at bibigyan ng komento mula po ito kay Taong Kalye. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito nga mga kababayan, bago po natin simulang pakinggan na panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito si President Bongbong Marcos Jr. ay mayroon pong ipinararating sa taong bayan, sa ating lahat mga karibin natin. Ang tanong ko nga lang po kung ramdam ba ito ng sambayanang Pilipino. Ito mga karibin natin, pakinggan po natin ito, no? Mula po ito sa News 5 yan. Yan mga kababayan. Ito po yung sinabi mga karibin natin. Marcos, sabi niya, government will continue to invest infra, social protection, health, education for all Filipinos. Yan mga kababayan. Sana yan nga talaga. Ito pakinggan po natin. Sa aking mahal na mga kababayan, nais kong ibahagi ang ibang magagandang balita. In the second quarter of the year, our economy grew by 6.3% compared to the previous year, one of the highest in ASEAN. This is due to the increase in investments and construction under the Build Better More program. Bagamat maganda ang datos na ito, wala itong kabuluhan kung hindi maramdaman ng ating mga kababayan. Yun mga kababayan, parang biglang cambio, biglang tirada, no? Tapos aatras ulit. Nako. Maganda nga yung nangyayari sa Pilipinas. Siguro ko ito ay maganda lang para doon sa mga nasa taas. Sa mga oligarkong di ba? Nagtatamasa at ano bang tawag dito, take advantage ng sitwasyong ito. Pero ang mga masang Pilipino, wala po talagang nararamdaman na Mr. President. Kaya tama po yung sinasabi ninyo. Kayo lang siguro ang nakakaramdam na umaangat ang Pilipinas. O naman Kaya't patuloy ang ating pagbibigay ng sapat at kalidad na trabaho. This June, the unemployment rate dropped to 3.1%, one of the lowest on record for the last 2 decades. Ayan, mga kababayan, sila na naman ang pinaka the best, kung baga, 2 decades, 20 years ago. From 20 years ago hanggang ngayon, sila po ang pinaka the best in terms of dito sa mga pagtatrabaho, di ba? Pagbibigay ng trabaho. Congratulations. Ang tanong, ramdam niyo ba? Over 50.3 million Filipinos are now employed, with 63.8% of them in the formal sector. Lalong dumadami ang mga kababayan nating may disente at formal na hanap buhay at naging bahagi ng middle class. Ang lahat na ito ay patungo sa layunin nating iangat mula sa kahirapan ang bawat Pilipino. At abot kamay na natin ito. The poverty rate. Yan na naman, abot kamay. Abot kamay, ibig sabihin, it is still pangarap po mga kababayan. Nako talaga. Kaya po ba mga kababayan, ano sa palagay nyo, ramdam nyo ba yung sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr.? It also dropped to 15.5%, which means we have lifted 2.5 million Filipinos out of poverty, and only 10.9% of mga kababayan,
O, naiangat na po nila ang mga Pilipino, kakaunti na lang po ang mahihirap. At tanungin nga natin si Gadon, makakaribin natin kung ano po ang kanyang perception about kahirapan sa Pilipinas. Ay, ramdam niyo po ba yung sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr. about sa kahirapan? Konti na lang. At maaangat na niya lahat ng Pilipino. Of Filipino families remain poor. Our goal is to further reduce this rate to 9% by 2028 and improve the lives of 8 million Filipinos. Inuulit ko, baliwala lahat ng ating ginagawa kung walang pagbabago sa buhay ng mga Pilipino. So I assure you, Ay nako. So yan nga mga kabayan. At sa dami-dami po ng sinabi ditong magaganda, sa katapusan pala baliwala lahat. Mind conditioning ba ito mga karibin natin? Kasi isipin mo, sa dami ng sinabing mabubuti, magaganda na nangyari sa Pilipinas, at the end of the speech, sasabihin mo, baliwala lahat ng ito. Kung hindi natin makikita na umaangat ang bawat Pilipino. Yun po ang nangyayari. Hindi po umaangat. No? Ewan ko lang sa iba. Sige nga, yung mga nanonood ngayon, kung umangat ba? Naging easy ba? Kasi ang buhay naman, di ba? Parang laro yan game. May easy, may hard, ba? Ano pa yung isa? Easy na ba ang buhay ng Pilipino ngayon? Base po dito sa mga sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr. Well, sa bagay, sa daming sinabi niya, sa katapos-tapusan, sinabi niya naman na hindi ito, di ba? Binalaan niya agad yung mga Pilipino na huwag kayong mag-assume. Okay nga yung mga sinabi ko, pero huwag kayong mag-assume kasi hindi pa ito totoo. Ay, naku, ano masasabi niyo mga kabayan? Ramdam niyo ba yung sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr.? Eto na, panoorin na lang po natin si Attorney Harry Roque. Eto na po. By itong Cathy Binag, meron pang second at meron pang third interview. Yung second interview niya ay kay Lorraine Badoy, kay Dr. Badoy, no? Abay, na-shock ako. Nung una, sinabi niya, nakita niya si BBM gumamit ng humitihit ng powdery white substance. At ang First Lady ay in-offer pa siya, you want? Tapos nung hindi siya, abay nataranta, who are you? Why are you here? No? Abay, ang pangalawa namang interview niya, ang shocking revelation, abay pati pala itong Congressman Sandro Marcos, di umano, ay gumagamit ng powdery white substance. At kanina, sa pangalawang interview niya kay Maharlika, ang latest na sinabi niyang gumagamit ng powdery white substance, walang iba, kundi ang PAGCOR Chairman Al Tenco. Now, si Al Tenco, ayon sa libro po ni Vic Rodriguez, ay napakalapit talaga kay First Lady Lam. In fact, hindi siya ang choice ni Presidente daw para maging chairman ng PAGCOR. Pero syempre, nanaig ang First Lady at na-appoint si Chairman Al Tenco. Well, tignan natin kung pasisinungalingan ito ni Chairman Al Tenco. Kasi ang Presidente, ang First Lady, si Congressman Marcos, ay lahat sila tikom ang bibig. Parang wala silang narinig. Paano naman walang marinig, no? Ang broadcast ni Maharlika, nakikita ng 300,000. Tapos, ina-upload pa ng mga iba't ibang vloggers. Kasama ko na, linabas ko uli yung interview ni Maharlika ngayon, no? Kay Cathy Binag, kung saan binanggit niya si Al Tenco. Alam nyo, again, ang issue, kung pribado silang individual, wala tayong pakialam. Pero ang totoo lang, pagdating sa presidente, may pakialam tayo. Dahil yung paggamit ng droga. Tama po mga kabayan, no? Kung private citizen po sila, wala tayong pakialam. Pero mga opisyal po sila ng gobyerno na may pananagutan sa ating bansa. Tapos ganito, di ba? Nagre-request ang taong bayan na magpulburon test kayo pero ayaw gawin. Dahil ba sila ang nasa kapangyarihan, mga kabayan? Kaya ganyan po sila, no? Simple lang naman po yung pinagagawa ng taong bayan. Para mawala po itong issue na ito, total, para rin naman sa kanila to di ba? Kung wala talaga, di magpapulburin test kayo. Ang hirap nito, pinasasweldo na, for example lang, hindi ko sinasabing totoo naman. Kung mga adiktos pala itong mga nasa gobyerno natin, pinasasweldo natin mga adiktos.
Eh, yung kalaban ni dating Pangulong Duterte, di ba, mga adiktos yan. So meaning mga kababayan, yung mga nakaupo ngayon, yun po ang mga kalaban ni dating Pangulong Duterte. Yun po ang totoo. Di ba? Oh, hangga't hindi po sila nagpapapulburon test, ituturing po silang kaaway talaga. Kasi yun ang plataforma ni dating Pangulong Duterte, labanan itong mga adiktos na ito. Kinakarakterize po yan ng mga doktor na serious illness. Nakasaad sa ating saligang batas na kapag merong serious illness ang presidente, dapat iparating sa taong bayan ang estado ng kanyang kalusugan. Bakit hanggang ngayon, wala tayong nakukuhang impormasyon sa estado ng kanyang kalusugan? At dapat malaman natin ang impormasyon na yan dahil kung talagang hindi na nasa mabuting kalagayan ng presidente, pwedeng maging acting president ang vice president until such time na gumaling siya or tuluyang na maging physically incapacitated at maging presidente na ang vice president. Kaya nga po tayo mayroong vice president. So Mr. President, no, ulitin ko pong advice ko. Kung talagang meron po tayong sakit at ang paggamit naman ng droga ay may sakit, ibigay nyo na muna kay Inday Sara in a capacity as acting president. Pwede naman kayo bumalik pag kayo tapos na ng rehab. Pwede po yun. Wala pong tututol dyan. At talagang pag kayo umamay na kayo. So yun, mga kababayan, pwedeng bumalik, no? Ang problema lang dito, hindi ba nakakahiya sa ating Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines, di ba? Sa lahat po ng ng mga law enforcement agencies, di ba? Hindi po ba nakakahiya na kayo ay pinamumunuan ng isang tao na magpaparehab wherein kayo po ang humuhuli sa mga ganyang tao. Kayo po ang sumusugpo sa mga ganyang tao. Di ba? Yan, opinion lang po mga kabayan kasi parang nakakahiya na po. Oh, sa ating mga law enforcement authority. Di ba? Yan ay opinion lang natin. Kung ano ang reaction nila about dyan, di ba? Oh, di ba kayo nga nakikipag tinatayaan nyo nga yung buhay ninyo para lang mahuli, no? Nakikipaghabulan pa kayo sa tubig, sa karagatan, sa kalangitan, sa kalupaan para lang mahuli ang mga adiktos na yan. Pero nandyan na sa harap ninyo, isang pulburon test lang ang hinihingi, di ba? Para malaman ng lahat kung totoo ba o hindi. Kasi pag yan ay hindi naman totoo, di continue yung ninyo, di ba? Pamamalakad, kahit ayaw ng taong bayan, sige. Kasi nagpapulburon test na di ba? Nagpapulburon test na at nag-negative. Sige, gawin nyo yung lahat ng gusto nyo sa bansa. Wala na pong magagawang taong bayan dyan kasi makikita na pong normal kayo. User, lahat naman ng tao maintindihan yan. Lalong-lalo na kapag sinabi nyo na nais nyong magkaroon ng rehabilitation. Talagang susuportahan kayo ng taong bayan. Ako, susuporta ko. Dahil tingin ko, ang lahat ng gumagamit ng pinagbabawal na gamot, they deserve a second chance. It is a sickness, kaya kinakailangan gamutin. So, value neutral po aking judgment. Ang importante lang, nasa tama tayong pag-iisip dahil kapag ikaw'y presidente, nakasalalay sa iyong kamay ang buhay ng 110 million Filipinos. Pero mga kaibigan, hindi po binanggit ni Vice President ang kalusugan ng presidente nung siya ay sa kauna-unahang pagkakataon nagsalita laban sa pamumuno ng gobyerno ngayon. Bagamat una niyang pinasalamatan yung mga Muslim na nag-offer na sila na magpo-provide ng security walang bayad dahil tinanggalan nga si VP Sara ng security, abay, for the first time, nanindigan ang ating Vice Presidente. Unang-una, walang malasakit ang mga nagpapatakbo sa gobyerno. Ang gusto lang magpasasa sa pwesto. Ang ating sistema ng kalusugan, imbis na ibinibigay ang mga benepisyo ng PhilHealth sa ating mga miyembro, abay, ginagasto sa kung ano-ano mga pamamarahan. At syempre, sinabi rin niya na yung ating panlabas na relasyon, hindi niya maintindihan kung bakit ang ating panlabas na relasyon ay napakagulo. Ang suma total po talaga, for the first time, ginawa ni Inday Sara ang inaasahan natin sa kanya na maging alternatibong leader ng sambayanang Pilipino.
At ako naman po ay nagagalak dahil dun sa kanyang deklarasyon, talaga naman pong tinanggap niya ang hamon na magbibigay siya ng alternatibong pulisiya sa pagtatakbo ng ating gobyerno. So isa-isahin po natin, hinahanap ko lang yung kanyang sinabi. No? At oo nga pala kanina, nagkaroon din siya ng video nang sinasabi niya, well, hindi siya nababahala na ang mga politiko ngayon, isa-isa nang lumisan sa piling ng kanyang ama. Kasi ang sabi niya, sa mula't mula naman, ang kanyang ama hindi umaasa sa politiko. Talagang taong bayan ang inaasahan ng Presidente Duterte at yan ang tatak Duterte. Hindi sila nanliligaw ng mga politiko, ang liniligawan nila, taong bayan diretso. Siyan mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon na opinion patungkol po dito sa video ito? I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ng inyo pong nararamdaman, no? Patungkol po sa video unang i-plinay natin kanina, no? Yung kung nararamdam nyo po ba yung mga sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr. or hindi. So yan mga kababayan, maraming salamat po